Right. So ito na yung private school na nirenovate natin mga kamukil, na dating paupahan ng mga kwarto to, no? So ayan na siya, yung pinaka-finish niya. Ito ay turnover na po ito mga kamukil. Yung pila kakulan dyan, pagkakabit na lang ng salamin. Pero iba na yung magtratrabaho dyan. Ang part ko lang dito, natapos ko na. So ayan, WPC gamit natin dito, no? Yari po rin ay light material. Kung nilalapatan natin WPC, yung mga sinira din nating plywood dito sa loob, no? O CCTV installed, ayan, labas at loob. Tapos yung ating high-tech smart lock, yan, OP na po yan, no? Functionable na po yan. Pag ilalock po natin yan, okay, nakalock na po. Lock yung ating lock 02, yan, tapos na siya. Pagpapasok tayo dito sa loob, dito walang tiles mga kamukil. Kung nakikita nyo yung flooring natin, ang ilalagay kasi ni ma'am dito is rubber mat, no? So sila na yung magdi-design dito. Pag di-design nila nito, kung ano may mga problema, lalo na sa mga pintuan natin, kung napapansin nyo, walang allowance yan. So, nandito naman ako lagi, nasa tapat lang yung bahay ko mga kamukil, yung may tindahan na yan, yun yung pinakabahay ko. So ito nakikita nyo dito, plywood din yan. Kung titingnan natin, para na siyang konkreto. Ito lang yung pinaka-konkreto dito, no? Pero gusto ni kliyente, pinturahan na lang kahit plywood. So ginawa ko rin yung aking makakaya na parang konkreto siyang tingnan, no? Ito din pintuan na to, plywood din to. Kasi nagkulang yung WPC natin. Yan, kung napapansin nyo doon sa kabilang pintuan, may smart lock na nilagay natin, WPC. Pagdating dito, nagkulang ng 4 na piraso. Medyo malayo-layo kasi yung bibilhan. At yun na yung sasadyain. May mga ritaso naman natitira. Pero pangit siya kapag ipipilit ko ilalagay dyan. Kapag ipagdudugtong-dugtong natin. Pa-curve-curve kasi yung plywood. Manipis lang yung gamit sa pintuan na yan na plywood. Kaya yung ginawa ko, yan, pininturahan ko na siya. Sabay siya sa kulay ng wool. So parang konkreto na ding tingnan, no? So may video akong i-upload mga kamukil kung paano ko yung ginagawa, no? Plywood yan, pero yung ginagamit ko dyan hindi cast, no? So, abangan nyo na lang, i-upload ko din yun. Sa sobrang busy natin mga kamukil, malimit lang tayo makapag-upload ng video. Ayan, dito sa harap, ito yung makikita nyo. Dati ito mga kamukil, meron nagkakaroon 3 kwarto dito na paupahan. Isa doon, yan, nakikita nyo pa yung mga footmark nya. Yan, no? Ito, no? Yun yung nilalapatan ng ating mga metal truck dati, no? Ito ng part dito mga kamukil, hindi ako yung nagtrabaho sa umpisa nito, sa structural nito, no? Nirenovate na lang natin to. Sinira natin yung mga kwarto dito. So ito na yung pinaka finished product natin sa pag-renovate. Para hindi malalaki yan, ito yung gamit natin, mga light material, WPC, no? Yan. Yung mga sinira kong plywood dito sa partition na to, sa mga kwarto, ginagamit ko din dyan. Yan. Ginagamit ko. Yung binili lang totally ni kliyente dito, ito lang mga WPC, yung mga moldings, no? Pagdating din sa kisame, pininturahan ko na lang din to. Nirepair ko ng konti. So ito na yung outcome nya. Okay, bali 2 classroom to mga kamukil. Itong part na to, itong may wall na to, konkreto yan. Sa kabila niyan, classroom din. Puntahan natin yung ating smart lock mga kamukil, installed. Open natin. Okay, buksan natin yan. Pag isasara natin yan, lock. Okay, kalock na yan. Ngayon sara natin to. Puntahan natin sa kabila mga kamukil, kabilang classroom. So dito finish na. Ito yung ginawa nating combination sa kulay dito. Yan. Pampaaralan talaga. Okay, punta tayo sa likod. So ngayon, ito din yung likurang parte, no, ng classroom na to. 2 classroom tong ni-renovate ko. Tapos na din to mga kamukil. Ito dito, naka-tiles to. Yan. Yung kulang dito, yung CCTV na lang, pag-install ng CCTV. Pero iba na yun ang magtrabaho ng CCTV. At nasabi ko na sa kanya kung saan ipapadaan yung mga wire, no? Saan ipapadaan yung wire para sa CCTV dito. Pasok tayo. Smart lock natin dito mga kamukil, tapos na din. Yung pagta-tiles tapos na.
Ayan, ito yung pinaka-forma niya. Sa kabila mga kamukil ka na, kung nakikita nyo, nakapintura yan dyan, no? Plywood kasi yan mga kamukil. So, yung PVC na yan, pang ceiling yan. Pero naka-stack lang yan sa bahay nila kliyente, kaya ginamit ko na lang, nilagay ko dyan. At nang hindi abutan ng pagkasira doon sa bahay nila. At least dito napapakinabangan. So, dito, lahat ng mga salamin dito, ayan, no? Nakakabit na. So, paaralan siyang tingnan. Ang ating mga ilaw, okay na. Ito nagkakaroon tayo ng box dito kasi sa second floor nito mga kamukil, dito pinapadaan yung mga sanitary sa CR, floor drain, no, sa tubig kapag maliligo. Diyan pinabadaan. So, ginagawan ko na lang paraan para maitago yung ating smart lock, no? Yan. Okay. So, ito siya. Problema dito mga kamukil, pag ilalock mo, o-open siya. Ayan, no? Ayan, kung napapansin natin, nakalock yan, no? May sign na lock, tapos may sign na open. Naka-open na yung kandado niya. Ayan. Kung o-open natin, ang mangyayari, maglalock siya. Pero pag ilalock natin, ang mangyayari, mau-open siya. So ngayon, hindi ko alam kung anong, marami na akong nai-install ng mga ganito, pero ngayon lang nangyayari ito, no? Baliktad yung function ng kanyang sign doon sa kanyang galaw, no? Baliktad po. So dito walang problema. Ayan, no? Function yan. Ayan. Ito, may lalagyan to na susi dito sa likuran, no? Dito siya isususi kapag masisira tong ano natin. So dito, paglagay mo ng ano dito, unlock na kalagay, oh. Ibig sabihin open sana yon. Pagka dito natin ilalock natin, mau-open siya. Ayan, no? Okay? Tingnan nyo yung makaano dyan, makalagay. Pag ilalagay natin yung ating fingerprint, unlocking, unlock. Ibig sabihin, open sana siya, di ba? Pero ang nangyayari, ayan, o. Nakalock siya. Pero dito, i-unlock na, i-lock sana natin to. Ayan, nakalock yung sign niya. Ang mangyayari, ayan, o, lock. Ang mangyayari, open. Baliktad, no? So, gaya na sabi ko, kapag hindi mo kaya yung isang bagay, huwag mo nang pakialaman. Mas lalong masisira lang yan. Ilock na natin to, kasi patayin na natin to ditong mga ilaw na to. So, kapag ilalock natin, mau-open siya. Ibig sabihin dito tayo sa lock. Ayan na. Okay, lock na yan. So, ngayon, ito na. Finish project na tayo, no? Dalawang classroom yung na-finish natin. So, sa Monday, tutok na tayo sa tagong project natin, and then yung Iligan project natin, 5 pintuan na lang yung pinapakabit ko doon at matatapos na yung kontrata na yun, no? Ibig sabihin, pag matapos yung 5 pintuan at binigyan ko sila ng 5 araw doon sa pagkakabit lang ng pintuan, no? Ako mga kamukil, isa akong trabahante, hindi po ako boss, hindi po ako amo, no? Trabahador po ako. Pantay-pantay ang tingin ko sa mga kasama ko, hindi tauhan yung tawag ko sa kanila, kasama ko sila sa trabaho. So, binibigyan ko sila ng ultimatum. 5 araw lang palugit ko sa inyo. Sabi ko, 5 pintuan lang yan. Kahit nawala ako dyan, makikita ko mga kamukil yung galaw ng mga kasama ko, eh. Dahil isa akong trabahante, alam ko yung kilos ng arawan, yung may pagmamahal ka sa yung kontraktor, no? Alam ko po yun. So, wag na natin pahabain yung istorya. Basta binigyan ko sila ng ultimatum doon sa loob ng 5 araw, kailangan matatapos nila. Pag wala nang idadagdag si kliyente doon, deploy na kagad sila dito sa Davao. Okay? Yan na, tapos na tayo. So ngayon, patayin na natin tong mga ilaw mga kamukil. Smart lock natin, oh. Yan, baka may magtatanong magkano yung singil ko pagka nagkakabit ako ng smart lock. 2.8 yung singil ko dyan mga kamukil, pagkakabit ng smart lock. Kahit anong uri ng smart lock, kaya kong ikabit. Okay. Ito, patayin na natin ta. Okay, yan na. So, yun na mga kamukil, tapos na yung ating project dito sa Davao. Sa Monday, focus na tayo sa Tagum project. Sa loob ng 2 linggo, yung target ko dun mga kamukil, matatapos yung structural, no? Halos-halos matatapos yung structural doon sa Tagum. Kasi sandamakmak yung mga kasama ko sa trabaho nilagay doon. Yan lang mga kamukil. And once again, this is Mongkel Builders and Tutorial. Palo-palo pag may time mga kamukil.